Senator Coco Pimentel tutol sa pagbili ng submarine ng Pilipinas. Bakit kaya mga tol, no? Dapat mga maliit na barko lang daw ang bilhin. Ikaw mga tol bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Doon pa lang mga tol, no, sa binasa nating title. Pwede ka na agad magbigay ng reaction mo. Pero syempre bibigyan natin to ng reaction video and commentary mga kapatid. Ang video panonoorin natin ay ang source nito ay mula kay John Reps mga tol. Yan, nakalagay po ang link nito sa ibaba. Pwede po kayong magpunta sa kanyang YouTube channel. Subscribe na rin kayo sa kanya. Huwag niyong kalimutan i-hit na rin ang like button. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, lalong-lalo na sa ganitong issue mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo na plano ng pamahalaan na bumili ng submarine. Sinabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa isang interview na dapat palakasin ng Armed Forces of the Philippines ang mga kakayahan nito sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming surface vessels, ngunit hindi ang submarine. Okay mga tol, no? Actually, nag-agree ako doon. At the same time ay pwedeng disagree o pwedeng pantay lang, no? Kasi limitado lang ang budget natin mga tol. Yan ang pinaka number 1 na problema natin eh. Limitado lang yung budget natin. So ano ba yung pinakakailangan nating bilhin? Yun ang dapat nating i-prioritize, no? Siguro hindi naman siya total na bibili tayo ng submarine. Pero siguro hindi muna siya ang uunahin. Hindi muna siya ang priority. Ang priority muna siguro is yung mas maliliit na barko na mas mura para mas maraming makapagpatrolya dito sa ating nasasakop na karagatan. Like for example, yung mga patrol boat, mga tol. Oo, maliliit lang yung mga yon. Pero malaking tulong yon para makapagpatrolya, para makita natin yung mga galaw ng mga mananakop, mga ibang bansa na nagpupunta rito sa atin. Kasi kung bibili ka ng submarine, napakamahal. Isa lang ang mabibili mo. Sa lawak ng West Philippine Sea, hindi niya mababantayan talaga ng kabuuan yan mga tol, no? Ikaw, bilang isang Pilipino, ano sa tingin mo, ano masasabi mo dyan? Medyo agree ako doon kay Senator Pimentel mga kapatid, kung yun ang kanyang ibig sabihin mga tol. Sa panayam ng The Source, sinabi ni Pimentel na hindi niya nakikita ang layunin ng mga submarine sa mga operasyong karaniwang ginagawa sa bansa. Kaya lubos niyang tinututulan ang pagkuha ng submarine dahil hindi naman umano makakatulong ang submarine tulad ng resupply mission sa alinman sa ating mga outpost. Correct at hindi naman. magagamit sa panahon ng mga kalamidad Correct at paghatid ng mga relief goods. Tama rin. Anya, ang submarine ay isa lamang bling-bling o palamuti na naging uso na sa ibang mga bansa. Tama rin naman. About purchasing submarines, I'm personally very much against the idea because I do not see how a submarine can help us resupply any of our outposts. I do not see how a submarine can help us during disaster periods to deliver relief goods. Wala eh. It's actually just a parang what they call a bling bling. Yung pang ano lang because it has become the trend in our area that other countries have submarines, then we should also have a submarine. We should concentrate on surface vessels. At nang tanungin si Pimentel kaugnay sa mga bali-balita na dapat bumalik si former President Duterte sa gobyerno upang magtrabaho. Anya, mas maganda daw ito dahil sa personal na malapit si dating Pangulong Duterte sa mga opisyal ng China. Yeah, if the former president wants the job, then and he still wants to work, okay po yun. I think it's a good idea kasi his connections would also be to personal connections niya all the way up to incumbent Chinese officials. Samantala, Okay, balik muna tayo dun sa usapang submarine. Kung naalala ninyo yung mga reaction video natin nung nakaraan, mga tol, nasabi ko sana nga magkaroon tayo ng submarine, no? Kasi parang buong sa Asia, tayo na lang ang walang submarine, mga tol. Kahit yung ibang maliliit na bansa, merong submarine, mga tol. Tayo, wala. Pero kung titignan mo kasi, mga tol,
eto naiisip din natin, no, limitado lang kasi talaga ang budget natin. Ang pinakamalaking problema natin ngayon mga tol is yung pagdagsa ng iba't ibang mga barko, particular na mga tol ng China, 'di ba? Napakarami nilang China militia vessels. Ngayon kung bibili tayo ng isang pirasong submarine dahil nga mahal 'di ba? Bibili tayo isang pirasong submarine, siguro ang katumbas niyan makakabili ka ng mga 3 o 4 na barko o baka higit pa. Depende kung magkano presyo ng barko, 'di ba? Na magagamit sana natin sa patrol, sa resupply, sa pag-respond sa mga disaster mga tol, mas gugustuhin na nga lang talaga nating bumili ng mga barko na mas mapapakinabangan natin kaysa dun sa mga submarine na isa lang tapos ang submarine ng ibang bansa 3, 4, 5 di talo pa rin tayo nun kung tutuusin, di ba? So kung may onti lang talaga budget natin, di i-prioritize muna natin yung pinaka mapapakinabangan talaga. So tama naman dun si Senator Pimentel mga tol. Kung napakayaman natin, kung napakarami nating budget, bilhin na natin lahat, di ba? Submarine, mga aircraft carrier, katulad ng mga meron yung ibang bansa, di ba? Pero sa ngayon, since nga ang kailangan natin talaga rito is yung maritime patrol para mapaalis yung mga namumungad dyan na mga militia vessels na nanghahakot ng isda, nanghahakot ng illegal na nanghahakot ng mga yamang dagat, kailangan talaga mga patrol boat ang kailangan natin mga tol, hindi submarine, no? Well, ikaw, ano mako-comment mo about doon? At doon naman sa pagbabalik daw ni Pangulong Duterte dati, dahil malapit siya sa mga opisyal ng China, kung mapipigilan yung pagiging agresibo ng China dito sa ginagawa nila, malaking tulong yun. Pero kung ang kapalit nun mga tol, paaalisin lang din yung mga sumusuporta sa atin ngayon, katulad nung termino niya, 'di ba? Pinalayas natin yung US. Ngayon kasi mga tol, nakikita talaga natin na tumutulong sila sa atin . Kailangan natin ng tulong nila . Yung China manggagawa lang ng gagawa ng isla yan . 'Di ba? Hindi rin makakatulong yun mga tol kung gano'n ang mangyayari, no? Titigil ang pagiging agresibo ng China, tapos magiging malayo na naman tayo sa ibang mga bansa, para halimbawa US, hindi na naman natin sila magiging bate, kaaway na naman natin sila. Pagdating ng panahon, ano mangyayari sa atin mga tol, 'di ba? Kailangan din natin palakasin ng puwersa kasi natin at the same time, di ba? So ikaw, anong masasabi mo naman tungkol doon mga tol? So tuloy natin ang video. Incumbent Chinese officials. Samantala, ayon naman kay Senadora Hontiveros, dapat daw pagbayarin ng China sa ginawa nitong pagsira sa mga coral sa West Philippine Sea dahil sa pagsadsad umano ng isang barko nito noon. At pati na rin ang Amerika na sumadsad din noon ang isang barko sa Tubataha Reef. I actually made a call for China to pay us a certain amount in damages because one of their vessels in the West Philippine Sea had crashed into a reef ecosystem. And there's really a way of computing the monetary value of such damaged or destroyed ecosystems. And nakakashock, no? Itong nakakita natin ngayong video courtesy, as you say, no, of the Philippine Coast Guard, na ubos yung marine life dyan. The reef system itself, and apparently the other marine species that make their home dyan sa ating bahura. Tuloy-tuloy na mga pang-aabukso na ginagawa ng China sa Pilipinas. And this environmental damage is just the latest. I'll return to my notes about how much yung pagsingil natin sa China for one of their vessels crashing into reefs. Similarly, in an earlier year, meron din tayong pagsingil sa United States dahil isa sa mga vessels niya ay bumangga sa reefs mismong sa Tubataha Reef. There's a pending bill now here at the Senate, the PENCAS bill, sponsored by Senator Loren, that will put into law, no, the equation that is used by marine scientific institutes around the world, published, and I remember at least one French marine scientific journal. Meron talagang paraan na isuma yan. Ayos. So on top of what China owes the BIR, for example, in taxes on the POGOs, and that's just on land, dito naman sa karagatan, medyo humahaba yung listahan ng utang ng China sa atin in terms
of damaging or destroying or illegally harvesting, for example, giant clams in other parts of the West Philippine Sea, ang pagkakautang ng China sa atin. Ayos, nag-agree ako dito, no? Kay Senator Risa Hontiveros, mga kapatid, no? Kahit katabi niya noon si Senator Robin, mga tol, hindi niya sinasang-ayunan si Senator Robin. Baka kasi sabihin ni Senator Robin, hindi kasalanan ng China yan. Diba? Alam niyo naman yun ano yun proud niya na may lahing Chinoy tayo, mga tol Pero ito kay Senator Risa Hontiveros, tama naman, no? Singilin natin, mga tol. No? Kahit na anong bansa pa yan, kahit itong US, singilin natin yan kung talagang nasira nila yung mga yamang dagat natin dahil sa pagsadsad ng barko nila. Itong US walang palagyan kasi hindi naman nila kinikilalang kanila yan 'Di ba? Ito problema natin sa China. Baka sabihin ng China, bakit namin kayo babayaran? Inyo ba yan? Amin yan 'Di ba? Kahit anong gawin namin diyan, amin yan 'Yun ang problema natin sa China, mga tol. 'Di ba? Sa Amerika, sige yan, meron tayo nakapending diyan. Sinisingil natin sila dahil may nasira silang o may na-damage sila na mga corals natin. Ang problema, yung sa China, sana nga talaga masingil natin yan at sana isa yan sa i-push natin, mga tol, na masingil talaga sila sa ginawa nilang damage dito sa West Philippine Sea. Pero isa nga lang din ang talagang magiging problema dyan Kung babayaran nila tayo, di ba nga inaangkin nila yan, kinikilala nilang kanila yan, hindi nila ginagalang yung claim natin dyan, hindi nila kinikilalang tayo, Pilipinas ang may-ari dyan, mga tol. Yun ang isa sa problema doon. Pero agree ako dito kay Senator Risa, mga tol. Ikaw, agree ka ba dito sa ating mabuting senadora, mga tol? Comment ka sa baba. Yung mga mangingisda natin na inaagawan ng hanap buhay ng mga Chino, Agree. they are among the first lagi na nagsusumbong sa ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil nakikita nila kung paanong di makatarungang inaani ng China ang mga likas na yaman nating mga Pilipino. Yes. In addition to the food security, our energy security is also threatened by these aggressive actions of Tama. China. Dahil kung saan sila nagsuswarm, kung saan nasaksihan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard yung ganitong environmental destruction na probably ang China din ang gumawa. Tama. Dahil dyan sila nagsuswarm. Tama. Dyan din yung malalaking deposits riya ng oil at saka natural gas na dapat ang Pilipinas ang may eksklusibo o pangunahing karapatan na pakinabangan iyon. So there's really a lot at stake in these sovereign markers, as I like to call the BRP Sierra Madre and such parts of the West Philippine Sea. Bilang isang mamamayang Pilipino, mga tol, ikaw, ano ang reaction mo, mga tol, dito sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros? No? Dito agree tayo, mga kapatid. Dito sa pahayag niyan to, pagbayarin natin yung mga bansang nakasira ng ating environment, mga tol, ng ating yamang dagat, particular dito sa West Philippine Sea. Sa Tubataha Reef daw, doon banda yung sa kabilang ano kasi yun sa kabilang bahagi ng Pilipinas yun Pero eto sa West Philippine Sea, mga tol, yung mga ginawa ng China, kung saan sila nagsuswarm, kung saan sila nagtitipon-tipon, nandoon din, mga tol, yung malaking deposits daw ng ating natural gas and oil na dapat Pilipinas ang nakikinabang, no? So agree tayo rito kay Senator Risa Hontiveros, no? Pwede ka magbigay ng komento mo at reaction, mga tol. Comment ka lang sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.